Kumain ng salapi hanggang lumaki. 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 Sasabihin na gusto ko dati kakampi ni Duterte at Sara, ngayon kakampi na ni Romualdez. Hindi po sila magkaaway. Magkakasama po sila. Wala akong nagwawatak-watak. Diba, magalit ho kayo kung bigla po ako sumuporta kay Lenny. Yan, magalit talaga kayo. Unang-una po, hindi po nawawala ang suporta ko kay PRRD. Actually, si PRRD kausap ko 2 months ago. Kung sino yung kinakampihan mo, never ka nagsalita when it comes of pagtatanggol kay VP Sara. Mas pinagtatanggol mo pa si Tambaluslos kahit harapan pa ang kanyang pagka-traidor. At sabihin mong hindi traidor si Tambaluslos. Ang traidor ni Tambaluslos, mas worse pa siya kay Lini. Mabuti pa si Lini. Ha? Mabuti pa si Lini kasi walang bahid ng korupsyon. Mabuti pa si Lini. Ha? Kasi si Lini, hindi lang namin nagustuhan si Lini kasi merong parang lutang magsalita o parang may gumagamit sa kanya. Pero when it comes of dignity, para may dignidad pa si Lini Robredo kay Tambaluslos. Kaya ikaw dyan Magno, sumuporta ka sa mga traidor ka rin. Kaya huwag kang mamangka sa dalawang bangka at magpa-playing safe ka. Kasi hindi kami bubo tulad mo. Huwag mo kami gawing bubo. Thailand girl, ano ang masabi mo na transfer ang budget ng PhilHealth sa AKAP? Chismosa ako, di ba? Bakit niyo ako sinasali sa PhilHealth? Iba naman ang responsibilidad yan. Sa Pilipinas, kala makita na grabe ang bayaran sa BIR pero wala budget ang PhilHealth. Diba? Makarelate ang mga small business owners. Pero gusto nyo ng reality? Hindi ko sinasabi na tama itong sabihin ko ha. Chismosa, baya ako. Pero bilang isang vlogger na marami akong kakilala at malapit ako sa mga mayor, vice mayor, congressman. Alam nyo ang reality? Ito ha, personal ko lang ito na opinion. Mas madali nakawin ang pera kung ang proyekto ay ayuda. Chismes ito! Dahil ang pinakamadali na trabaho ay ang gumawa ng payroll ng mga tao na tumatanggap ng ayuda compare sa mga tao na empleyado. Ang saya-saya nyo dahil tumatanggap kayo ng 5,000 tapos may pinipirmahan kayo na payroll ng 5,000 ang na-receive nyo. Ang hindi nyo alam ang pinapasa sa nasyonal. 100,000 each. Ganon ang galawan. Baka itumbong nyo ha. Yan ba ang patakaran namin ng mga kaibigan ko sa politika? Pero hindi naman yan bago sa Pilipinas. Lahat naman talaga ng mga politiko para-paraan para mangurakot. Malas mo lang kung politiko ka nakurakot mo 500 million. Bilyones na ang kinukurakot. Ganyan 500 million lang kinurakot mo. Pero ang hindi ko maintindihan, sa sobrang daming proyekto na pwedeng tanggalan ng budget, bakit PhilHealth pa? Na yun ay proyekto para sa kalusugan ng sambayanang Pilipino. Ang sabi pa nila, dahil sobrang laki naman daw ng reserve money ng PhilHealth. Sa Thailand, sobrang laki ng reserve money nila, binabudgetan pa rin nila every year. Kaya dahil sobra na ang budget nila sa health, ang ending, lahat ng may mga health card doon, zero balance kung magpa-hospital. Pinapa-free nila ang CT scan, x-ray. Sa Pilipinas, dahil malaki ang reserve money natin sa PhilHealth, tinanggalan ng budget na transfer sa ayuda. Hindi naman ako against sa ayuda. Kasi malaking tulong yan dyan sa mga mahirap natin na mga kababayan. No? Pero wag naman doon kunin para sa pangkalusugan natin. Kaya yung nabalitaan ko na nilagay yung budget sa PhilHealth sa ayuda. Ay, wala ko pakialam. Sige gamitin nyo ang mga pera ng gobyerno. Kaya aminin natin, ang PhilHealth, design lang yan sa Pilipinas.
Hindi mo man magamit ang PhilHealth kung mga maliliit na sakit lang. Gusto ng PhilHealth, before sila mag-discount, stage 4 na ang sakit mo. Diba? Dahil ang reality ng PhilHealth sa Pilipinas, kung magka-cancer ka, tapos sa hospital ka sa private, ang i-discount nila 10 pesos lang. Ang gusto nila before ka i-discountan nila ng malaki, doon ka sa mga provincial hospital, ngayon iputa. Ang provincial hospital din or government hospital sa Pilipinas, magpila ka sa x-ray, 1,000 kayo nakapila. Kilala ako, may cancer siya. So, gamitin niya ang PhilHealth niya, nagpa-hospital sa provincial hospital. Pagdating niya doon, nagpa-check up siya sa cancer niya, 1,000 sila may cancer. At saka aminin natin, hindi talaga totoo na big deal itong kawalan ng budget sa PhilHealth. Bakit? Ginagamit ba ang PhilHealth mo? Aminin natin, mas gustuhin natin mangutang at saka ibayad doon sa pagpa-hospital natin kaysa sa mamatay tayo sa proseso sa pag-claim sa bayad sa PhilHealth. Diba? A joint Philippine House panel lifts its contempt orders against 3 key figures linked to illegal offshore gaming. The House Quad Committee made a move as one of its members tagged ex-President Duterte as the center of a grand criminal enterprise. Vivian Gulia has the details. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. This sentiment regarding the Duterte administration's drug war is shared by the House Quad Committee, according to its overall chairperson, Robert Ace Barbers. Kasi nga, maaaring itong si Michael Yang ay isang pinakamalaking budol, no, na nagpanggap na isang lehitimong negosyante. Nagamit niya ang ating mga opisyales nang sa ganun makapagpasok siya ng maraming tuniladang droga sa ating bansa, no, in the guise of being a legit investor. But whether the Quadcom will recommend the filing of charges against former President Rodrigo Duterte remains to be seen. It will present its progress report before the House plenary next week. Ang aming rekomendasyon ay base dun sa ating nakita, nadinig at natanggap na mga ebidensya, testimonial at documentary evidence nung ginawa namin yung mga pagdinig. In the spirit of Christmas, the Quadcom lifted on Thursday its contempt order against Bamban Mayor Alice Guo, Lucky South 99 authorized Representative Cassandra Ong, and Chinese businessman Tony Yang. Barbers explained that the Quadcom is convinced it can no longer extract any additional information from them that may be useful to its investigation, adding that Ong and Yang are suffering from medical conditions. The mega panel has also lifted the contempt orders on several witnesses, but the contempt ruling against former presidential spokesperson Harry Roque and his wife still stands. Barbers says if they at least submit the documents, which are subject of a subpoena, the Quadcom can hold a special meeting to lift their contempt order. Meanwhile, more than 150 scaled-down POGOs are still operating, according to the Presidential Anti-Organized Crime Commission, despite government's shutdown order. Over 2,300 foreign POGO workers have been deported to their country of origin, mostly to China. Another issue that local authorities have to address is the so-called POGO babies. The commission says it is working with the Social Welfare Department to find support for these kids left behind by their foreign parents who were former POGO workers. Meron kami mga 24 na mga POGO babies nating tinatawag. At ito po ay sinusuportahan ng PAO pagdating po sa kanilang pangangailangan. Even po yung hospitalization ng mga bata pag nagkakasakit po, kami po yung tumutulong dyan. So, yun nga ho, nakipag-coordinate na rin kami sa DSWD para naman po mabigyan natin kasi hindi naman ho pwedeng puro ganun lang po ang gagawin natin, puro suporta pagdating sa panggatas, pang-pampers, saka yung mga pambayad sa renta. Pero siyempre para kailangan mabuhay po, magkaroon ng kabuhayan yung pamilya o yung nanay para naman po ipantustos niya sa paglaki ng bata. So yun ho ang tinitingnan natin kaya nakikipag-coordinate po tayo sa DSWD. President Marcos in July announced a sweeping ban on POGOs in the country, citing their links to crimes and human rights abuses.